Anna Ramsey. An amazing day, mga kapatid! Hello, hello! Sunday na naman. Ang bilis talaga ng linggo. Biruin mo, linggo na naman ngayon. Just like that. Parang kumurap ka lang. Oh my God, linggo na naman. Tas lunes na naman, linggo na naman. Eto na naman makikita yung kagandahan. Charot! Grabe naman talaga. At syempre, eto na nga dahil araw-araw ay Pasko para sa show na to, mga kapatid, ha. Merry, 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 Merry Christmas sa ating lahat. Dahil opo, yes po, opo, palapit na po talaga ng palapit. Ha? Ito, 10 araw na lang. Pasko na! Merry Christmas! Grabe! O, kamusta naman ang status natin? Magpapasko na. Ginaw na ginaw ka pa rin. O, wala pa rin yumayakap sa'yo. Parte ka pa rin ng SMP. Diba? Miyembro ka pa rin dyan ng samahan ng malalamig ang Pasko. Nako, kung active na active pa rin yung membership natin, magre-renew ka pa ba next year? Renew lang ng renew. Okay lang yan. Ikaw naman, ilalaban pa rin natin. Never say never, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, ha. May mga ilang araw pa. Wow, ilalaban pa talaga. 10 days na lang. Oo, wag ka mag-pressure, ikaw naman. Oo, pero kung may napupusuan ka, abay, go mo na yan, be. Aminin mo na yan, malay mo naman. Ikaw lang hinihintay niyan. Oo. Naghihintayan pala kayong dalawa. O, dapat laban lang tayo kung laban, ha? Parang yung mga nakikinig natin o mga tagapakinig natin dyan sa 105.9 Radyo 5 True FM. Hello, hello! Dito na tayo sa totoo, sa true lang. Oo, pati na yung mga nakatutok sa atin sa True TV Channel 19, sa Signal, hello, hello, kaway-kaway, at sa 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino. O, di ba gusto mo yun kung saan talaga tayo napapanood? Kaya sayo ha, ikaw dyan, kapatid, wala na talagang excuse para hindi mo masubaybayan ang match made every Sunday. O, pak na pak tayo dyan, ha. Parang sabi ko nga sa inyo, ito ang kagandahan na makikita nyo every Sunday. Huwag kayong kumontra, please. Okay, kasama nyo nga ang DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Yep, that's me. Dito pa rin yan sa bagong programang nagpapatibok sa inyong mga puso. Ito ang programang Match Made. Hashtag Match Made to Happen. Let's go! At syempre, eto na ha. Eto na ang ating mga mechanics at memorize nyo na to. Ngayon, mga kapatid, dito sa Match Made, ipupush natin ang pagpapasaya sa ilang malulungkot na puso tuwing linggo, ha. At syempre, meron tayong isang heart hunter na magkukwento ng kanyang heartaches. Ouch! Aalamin natin yan. Tayo naman syempre, makikinig lang tayo at magko-comfort sa kanya. At syempre, dahil nga may dalawa tayong kupidong, magpapagalingan, magpapatagisan para mapa-oo ang ating heart hunter. Gusto mo yarn? Gusto ko yarn? Gusto nating lahat. Okay, kaya naman ito for today's episode, mga kapatid, ha? Makikihugot tayo dahil ang tema ng ating hapon ngayon ay gaya sa pelikula. Ay, may ganun. Oh yes, ha, yung love story just like in the movies. Hugot kung hugot, ganon ang datingan ng ating bisita for today. Ito nga ang ating heart hunter natin. Parang napagdaanan daw yung mga, kumbaga yung nag-hit na Kathmiel film na The House of Us. Ay, ano kaya? Ito ha, yung Very Catherine, na pagod na ako. Wow, draman-drama. Nagpapadiscover. Charot. Ganun daw. Bakit kasi hindi naman mag-risk ka na lang, girl? Kung napagod. Tulog ka sa tanghali. Ganun, mag-grow ka pa. Diba?
Mapapasabi ka na lang, sana ganun lang kadali, no? Yung tipong pagkagising mo, tapos na agad yung mga problema mo, nakalimutan mo na, wala, bagong ikaw na. Sana kung ganun lang kadali, pero hindi. Pero eto na, malalaman natin, ano nga ba ang chika? Ikuwento mo na nga yan. Eto na si Kristen Montenegro, ang ating heart hunter for today from QZ. Kristen, hello, bati muna! Hi, good afternoon DJ and good afternoon everyone. So, ako si Kirsten and ayun, yung na kwento ko nga at ikukwento Oh, diretso na siya, sabi ko sa inyo eh. na about dun sa love story na The House of Us. Oo. So, ayun nga po DJ. Syempre, alam naman natin na kapag paulit-ulit na lang yung isang bagay, syempre magsasawa din tayo or True. like mababurn out. So, syempre, usong-uso din yun at maraming nangyayaring ganon lately, di ba? Totoo naman. Pero So- gusto kong malaman, Kristen, eto bang naging relasyon mo before? Ilang taon mo tong nakarelasyon? For about a year din po siya. For about a year. Ayun, kaya given matagal naman na. So, syempre kapag nagtagal na yung relationship, may mga downs nang nangyayari. Pero kasi ang nakakapagod kasi doon is kunwari may nagawang kasalanan yung isang tao. Syempre magsasorry, then we will expect na magbabago yung isang tao. Pero kasi ang nangyari hindi. So, sorry siya ng sorry, then ganun pa rin. Juliet, sorry Kaya- ng sorry. Pero ginagawa pa rin niya ng ginagawa. Yung pinagsorihan niya, kumbaga Pero syempre gusto natin mas, kumbaga, dikdikin pa, hindi dikdikin hukayin pa natin kung saan pinanggagalingan niya, no? Eto bang lalaking itong ex mo, saan mo to nakilala? Paano kayo nagkakilala? Sa school po dati, nag-aaral ako noon, then inintroduce kasi siya sa akin. Kasi alam sa classroom namin na bet ko yung matatangkad. Oh. Wala naman ako masyadong kinakausap doon sa school kasi nga focus ako sa studies and graduating ako. Okay. Then, ayun, hanggang sa nag-introduce kami sa isa't isa. Like, nagpakilala siya. Then, hindi ko siya pinapansin nung una. Then, na-curious naman ako sa kanya. So, ayun. May talking stage na kumbaga. Okay. Gano'ng katagal ang talking stage? 3 months din po, halos. Tapos niligawan ka niya. Yes po. Paano siya manligaw sa'yo? Ano po, yung typical na ligaw na hatid sundo. Then, kain sa labas. Okay. Or, syempre, kakamustahin always. Kasi, syempre, busy sa school Good works. morning! Kumain ka na? Huwag ka mapapagutom. Oo, ganun. Ingat ka lagi. Huwag ka mapapapawis. Ganon! Aba. Ganyan ang mga linyahan. O, diba? May good morning, good afternoon, good evening, good night. Kumpleto yan, Opo. diba? May kumain ka na ba? Yun Yes, pa. yun ang hindi mawawala. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Wow. Yan ang mga, yan ang mga, pag nasa kayo, yung nag-chat-chat pa kayo, di ba? Lagi yan yung mga, So, everyday yun. Naging ganun ang cycle. Everyday, kumustahan. Opo, hanggang Okay. may attachment na, gano'n. Tas magagalit kapag ang tagal mag-reply. Oo. Gaano ba katagal? Eto ha, sige, para sa mga nanonood. Gaano ba katagal ang reply na para magalit ka na talaga? Katulad mo, ikaw, galit ka na kapag hindi naka-reply sa'yo ng ilang oras? Pinakamatagal? Yung pag parang ginughost ka na, Ah. ganon. Kunwari, sasabihin, wait lang kakain lang. Tapos yung kain 3 hours. Ay, 3 Parang, hours. kinain na ba yung buong kaldero? Oo, inubos na niya, pati pang dinner. Opo. Kompleto na. So, 3 hours. Kailangan 3 hours. So, depende sa kung ano na pag-usapan nyo, ganon. Opo. So, ito ang tanong, importante ba talaga na dapat bawat galaw mo, sinashare mo, or mini-message mo doon sa kausap mo, ikaw? Kung talking stage, hindi naman po. Pero, like, kunwari, may gagawin, or di kaya tawag dito, maglalaro or something, magbabanding. Tapos, syempre, maghihintay yung kausap mo. Oo. Sasabihin mo, kumain ka lang, ganun, tas ganun katagal, 3 hours. Oo. Syempre, magtataka na, ano na kayo nangyari sa kausap ko. Ayun. Pero, syempre, pag nag-update naman na, pag
pagkatapos, sasabihin Okay. naman kung ano mga nangyari. Okay, so ganyan, sweet-sweetan, kilig-kiligan, and then after, ano nangyari? Tumagal ang relasyon ninyo ng 1 year. Ano ba siya? Very sweet? Anong nagustuhan mo sa kanya? Ano po siya, very caring, sweet. Like, ano siya, tawag dito, expressive. Okay. Ganun po. Showy din siya. Parang okay sa kanya na kahit nasa public kayo, ihahag ka niya, mga ganon. Yes po, tsaka hindi siya yung tipong nang-invalidate ng nararamdaman ng isang tao. Okay. So, yun yung mga qualities na nagustuhan mo sa kanya. And then, after nun, bakit 1 year lang ang itinagal ng relasyon ninyo? Ano nangyari? Kasi may times na nalaman ko na Nag-lie, yes. Nagsinungaling? Okay. Then, syempre, first time yon. So, magugulat ka bakit. Ika-ilang month na to ng relasyon ninyo? Around 6 months na po. Okay. Ika-6 month nyo na. So, ano yung kasinungalingan na ginawa niya? May ano po, may nalaman po ako na about sa friend niya. Then, hindi ko alam na may concern sa akin yung friend niya. Mm-hmm. Then, may gustong ipasabi na hindi madirekta sa akin. And of course, syempre, about sa nararamdaman yun ng isang tao, mahirap naman kapag parang pinasawalang bahala na yun. So, hindi niya sinabi sa akin kasi baka daw, mag-away daw kami. So, ano yon? Ano yon? Ano ba yon? Yung gustong sabihin? Sana. Ano po, may crush po yata sa akin yung kaibigan niya. Oh, my crush. Okay. Ayun. So, parang wala. Ang end up po nun kasi, friend ko rin kasi yung friend niya. So, Okay. nagalit sa akin yung friend niya, na naging friend ko na rin, na parang nagkaroon ng issue sa sa area namin, which is a school, na parang hindi ko man lang daw vinalidate yung feelings niya. Sino to? Ganito. Yung nagka-crush sa'yo? Yes. Then, Alam naman niya na meron ka ng jowa. Bakit iba-validate siya? Kung siya sa parang, ticket area magpa-validate. Sa parking area. Charot. ayun, parang, di ko man lang daw na-value yung friendship namin. So, parang, So, in other words, parang dinedma mo siya. yes. Kasi po. may jowa ka di ba? Opo. Okay. Tapos, nagtaka ako nun kasi tinatry kong kausapin siya. Like, syempre, as a friend lang din na, Oo. kumusta na, ganyan, ganyan. Tapos, parang off siya sa akin. So, ako, nag-rant naman ako dun, syempre, sa ex ko noon, that time. Tapos, yun pala, hindi siya sinasabi sa akin. Ano to? Yun, yung concern na gustong ipasabi nung friend niya sa akin na kahit papano may crush siya sa akin, and okay lang ba na parang aminin niya sa akin yun. Wait lang, medyo nalilito ako sa story mo. Okay, lagyan natin to ng pangalan para hindi tayo magkalituhan. Si jowa mo, meron siyang kaibigan na lalaki, at itong lalaki na to, pinasabi sa jowa mo na may gusto siya sa'yo, na Apo. crush. So, hindi ba dapat nagagalit itong jowa mo in the first place dahil nagsabi siya na may crush? Alam naman niya na jowa ka niya, hindi siya nagalit? Hindi naman po kasi alam niya naman po yung limits when it comes to that thing. Medyo odd, no? Kasi ako, bilang parang dun pa lang, if-filter ko na yun, bro, that's bro code. Alam mo naman na jowa ko to. Ba't ka magkakagusto, di ba? So, wala kang ganun nakuhang reaction from your jowa, from your ex-jowa? Meron po. Kaso po, parang tinago niya sa akin, like, yung about dun sa thing. Kasi, tawag dito, nagkaroon din ng issue dun sa school. Ano tong issue na to sa school? Na parang, ini-invalidate ko daw yung feelings nung guy. Naloloka ako dito sa guy na to, ha? Oh my God. Parang wala siyang karapatang humingi ng validation kasi, ano ba gusto niya sabihin? Okay, crush kita. Okay, thank you. Ganon kailangan ibaba. Opo, di ko daw siya pinapansin. Okay, so given that situation na may mga ganyan, hindi niya sinasabi sa'yo yung mga about that, so you think that's one issue for you? Meron pa po Okay. na sa ibang bagay naman, like, kunwari,
may hindi ako gustong gagawin niya. Kunwari, aalis Oo. siya nang hindi ko alam. Okay. Kasi baka kasi may mangyari sa kanya lalo na naglalaro siya sa labas ng gabi. Basketball, ganyan. Sports po, ganun. Anong Basketball, klaseng- kahit volleyball. anong sports. Ayun. Okay. So, hindi siya nagsasabi sa'yo na aalis siya para maglaro. Ayaw mo Opo. nun. Then, nagugulat na lang ako na i-injury na Okay. yung tao. Tapos, parang biglang ang daming makakancel na plans Dahil na sa nangyaring importante. yun. Opo. Bawal talaga kasi siya maglaro according sa coach nila. Okay. Ganon. So, ibig mo So, sabihin, matigas ang ulo niya. Ayun. Hindi niya sinasabi sa'yo mga lakad niya, hindi ka niya ina-update, nagugulat ka na lang, okay. So, bukod dyan, sa nagsisinungaling or hindi sinasabi sa'yo mga bagay-bagay, ano pa? Nag-cheat po. Nag-cheat, yun na nga, lago tayo dyan. Oh, nag-cheat na. Kanino, kilala mo ba kung sino yung naging babae? Ano po, hindi randomly na nag-chat sa kanya yung girl. Then, hindi ko in-expect na in-entertain niya. Pero sinabi niya na sa girl na may girlfriend ako, pero tinuloy niya pa rin yung topic na hanggang sa dumating sa point na nag-reply siya ng anong gusto niyang topic, anong gustong topic ni girl. Tapos nalaman ko yon kasi nag-notif sa device ko na pinag-loginan niya before that day. So, ayun, pero nangangatwiran pa siya noon. Ang sabi niya Di pa, siya umaamin. ang sabi niya pa, sinabi ko naman na may girlfriend ako eh. Wow, so So- parang gusto pa niyan sabihin, thank you ah. Gusto po niyang ganun So, siguro. sa madaling salita, sinabi niya na may jowa siya, pero patuloy pa rin na ine-entertain niya itong babae na to at yun ang Opo. nakita mo sa conversation nila. Ayun po. Tapos, parang sinisisi niya yung girl. Sabi ko, hindi naman alam nung girl kung may girlfriend ka ba talaga kasi ini-entertain mo siya eh. Ay, nagugulat talaga. Ang akala pa ni girl, nagbibiro siya na may girlfriend siya. So si ate girl naman talaga, nanggigigil din ako eh. Ay nako, ewan ko ba ha, kasi ako for me ha, pag nalaman ko kasi, ako lang naman to. Pero syempre, magkakaiba tayo. Parang may code din tayo na, sis, may jowa na yan or may asawa na yan, distansya ka na. 'Di ba? Parang it's automatic, babae sa babae eh. Alam mo ang pakiramdam ng niloloko. So bakit mo gagawin yun? Dapat may ganung code na tayo, sis! If you're watching. Charet. Hindi, may mga ganyan. And we cannot judge, pero kanya-kanya, it's a decision, no? So, pinagpatuloy pa rin. So, in other words, yun talaga ang naging dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Yes po, kasi hindi ko na rin alam kung ano pa yung mga hindi ko alam kasi hindi naman niya sinabi sa Wait, akin yun. hindi mo na alam kung ano pa yung mga hindi mo pa alam. Oo. Na hindi mo nga alam. Okay, so, ayaw mo na lang alamin. Kumbaga. Ayoko na po. So, sa madaling salita, marami pang mga naganap na Marami. ayaw mo na lang i-elaborate kasi Opo. ayaw mo mas masaktan pa. Yes po, kasi ano siya eh, nakakasira siya ng peace of mind. Totoo naman. Okay. So, cheating ang pinaka naging dahilan natin dito. Ipaprocess pa natin yan. Thank you for sharing your story, ha? Kristen, eto, ipaprocess natin yung karanasan na yan. Kasama ang ating resident expert, of course, Dr. Camille. Hello! Hi, good afternoon, DJ Ana. Good afternoon sa lahat po. Merry Christmas. Ay, di ba? Yes. Palapit na palapit. True! Lapit na talaga. Pero, Doc, ano naman kaya ang say? Anong say mo dito sa naging kwento ni Kristen? Hindi ko siya ma-process. Oo nga eh. Nako. Medyo Okay. nalito rin ako eh. Okay. Unang-una ganito. Siguro dahil kasi yung kay Kirsten, unang-una yung sense of maturity kulang. Kaya siguro ang mapapansin nyo, lahat, pagbata ka talaga, gusto mo lahat nagpapaalam, gusto mo alamin lahat-lahat, gusto mo na kahit papaano, palaging may kasagutan pag merong mga text messages na ganyan. Kasi pag yung sinasabi natin na year of age, hindi ko sinasabi ko ano yung year of age, ko ano yung age bracket no na. Pero kasi pag nakakaintindi ka and when you love somebody, parang forgivable yung alam mong nagtatrabaho. Kaya pag kahit sinabi mo ganito, kaysa magot o hindi, dahil alam mong may commitment, hindi ka mag-worry. Pangalawa, hindi kasi pwedeng sabihin natin sa ganitong estado, you become controlling. Kasi there's a tendency for us to be controlling, lalo na pagbata ako. Para sabihin, huwag kang uminom.
hindi ka pwedeng magbarkada, hindi ka pwedeng sumama dyan. So, pag yung ganun ang nangyayari, sometimes parehas kayo na naaapektuhan to the point na parang I need space. Pero, hindi nangyayari yun. So, it becomes a relationship burnout. And when you talk of relationship burnout, hindi lang ito about yung emotions mo, pero physically affected yung energy mo. Parang, sasabihin mo talaga yung sinabi mo kanina, pagod na ako. Yun na. Dahil kasi yung lahat ng expectations mo hindi na met, tapos yung frustration na nararamdaman mo dito, ano ba, hanggang kailan ba ako na maghihintay, hanggang kailan ba ako, kaya ko pa bang hindi mapagod sa relasyon na to. And definitely, when you talk of relationship burnout, parehas lang naman din yan ng burnout sa pagtatrabaho. Parang suko na ako, hindi ko na kaya. Pagdating sa ganun, parang hindi mo tuloy alam, ako ba yung may kasalanan o parehas kami may kasalanan o siya lang ang may kasalanan. So, dun ka magre-reflect. Kasi, from there, dun mo ma-establish na ayoko na. Gusto ko na maging maayos yung sa susunod na relasyon na magkakaroon ako. Ayun. Thank you very much, Doc Camille. Ayan na nga ba ha? Pagod na si Kristen. Actually, mahirap yun yung siguro dumating ka na talaga sa point na pagod ka na kasi alam mong, yung katulad ng sinabi mo, meron kang mga hindi alam na ayaw mo na lang alamin. Kasi ganun ka nakapagod. Kumbaga, alam mong may nangyayaring kalokohan na naman itong ex-jowa mo, pero ayaw mo na lang alamin kasi alam mo namang patuloy niyang ginagawa yung mali. So, pagod ka na, ayoko na, bahala ka na. Kung ano man yan, ayoko na lang alamin. Ganon. Diba? Ganon siya kapagod, mga kapatid. Pero ano naman kaya ang say ng ating mga kapatid at mga kamachis online? Ito, sabi ni John Bolivares ng Mandaluyong, I relate ako kay ate girl. Pero ayun na nga, kapag napagod, dapat nagpapahinga para nakaka-fight pa. O, ito, say naman ni Death Bacalabra ng Las Piñas. Ganda ni ate. Sana makahanap ka na ng pagmamahal talagang sa'yo. Watching from Las Piñas. Totoo. Ang ganda ni Kristen ha. Ba't tinitingnan ko siya sa screen? Ayan, may pa-close up pa siya. Oh, di ba? Ang ganda-ganda May niya. profile, magandang profile. Maganda ang profile. Hindi mo deserve magmukhang pagod. Okay? Di ba? So, let go na yung mga ganyan. Ang daming hugot ng mga listeners natin ngayon. Talagang relate sila sa ating chikahan. Pero ito, mamaya, magkakakiligan na po dahil ipapakilala na natin ang mga susubok na magpatibok sa puso ng ating Heart Hunter. Abangan yan sa aming pagbabalik. Ito po ang inyong DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Tutok lang dito sa Match Made. Hello! Nakatutok pa rin kayo sa nakaka-merry ang vibes na dating show sa radyo. Ito ang Match Made. Heto na! Kikilalanin na natin ang ating mga Cupido for today. Ang ating Cupid number 1, siya po ay 24 years old from Mateo Rizal. Paul Luna, hello! Hello po everyone. Lalo-lalo na kay DJ Anna Ramsey na napakaganda. Wow naman yan talaga mga gusto kong mga entrada talaga eh. Kung sa kanya merong House of Us, sa amin naman, Unhappy for You. Wow! Kasi hindi ako, naging unhappy for you ako sa kanya. Ang taray, kanya-kanyang ano kayo ha, tema ng pelikula ha. Pero eto na, Paul. Ikaw ay 24 years old. Ano bang pinagkakaabalahan mo sa buhay-buhay? Kakatapos ko lang po kasi ng senior high school ko. Kumbaga first year college po ako ngayon. First year college, anong program or course? HRM po. HRM. So ikaw habang nag-aaral, pumasok ka sa isang relasyon before? Yes po, meron po. So na-experience mo yung true love? Yes po. Gaano katagal? Pinakamatagal ko po is 2 years. Pero yung greatest love ko 6 months po. 6 months? Wow, ha? Yan ang perfect example na hindi talaga nadadaan sa tagal o bilis, no? Nasa sa'yo yan eh. Kung anong naramdaman mo during the relationship, bakit nasabi mo na yung 6 months ang mas true love? Naramdaman ko po sa kanya kasi yung genuine po sa yung alin? pagiging genuine. Okay. Genuine po sa Okay. nare-reciprocate niya po yung pagmamahal na binibigay ko. Palitan. Okay. So, kumbaga yung binibigay mo, binabalik din niya sa'yo. Oo, masigit ba't natapos ang 6 months? Ano po kasi, naramdaman ko po sa sarili ko pong hindi ko po siya deserve. Teka lang. Yung mga salitaan na yan, nag-cheat ka ba? Di po ako nag-cheat. Okay. Di Kasi po may ako narinig akong ganyan na hindi ko siya deserve. Tapos sa dulo ng story niya, nagloko. Ang galing, oo. Pero hindi ikaw yon.
Hindi ikaw yung tipo na yon. Di po. So, bakit? Ano nangyari? Na-pressure lang po. Ay, bakit ka na-pressure? Ano po kasi yung babae na po kasi yan, mataas din po kasi talaga yung standards ko pagdating sa babae. Ikaw, mataas ang standards mo. Yung babae na po yung heartthrob po sa school. Tapos, matalino, maganda. Halos, kumbaga sa bonus, jackpot na po siya eh. Oo. Ganun. Tapos, marami po nagkakagusto sa kanya. Ayun. Tapos, nag-try po ako mag-attempt sa kanya. Ikaw ang Ako po yung napili. pinili. Ay, ang haba ng hair. Ang gwapo-gwapo mo. Okay, may mga ganyan eh. Sa school talaga, no, may mga heartthrob na na lapitin. Laging siya yung crush ng bayan, ng mga Oo, totoo po. kaklase mo. So, pag ikaw yung sinagot, parang, hey, tabi kayo. Yung heartthrob na kinakrush-crush nyo, ako ang nagustuhan. Parang ganun eh, no? So, na-pressure ka, ang dami nagkakagusto sa kanya, parang very achiever siya, ganyan. So, paano mo sinabi sa kanya? Ano po kasi, nag-confess po sa kanya sa sa social media lang po. Tapos sabi niya, nakikita niya daw po parang I saw you, parang nakukutan daw siya sa akin. Ganun. Ay, cute naman pala. Apaka-cute. Okay. So, nag-usap kayo. Sino ikaw ang unang message sa kanya? Siyempre naman po, malabo po siya mag-first move sa akin. Ganda-ganda niya. Ay, ang taray. Okay, so, nag-reply siya agad sa'yo? Opo, nag-reply po siya siguro mga 12 hours ganun. Kasi busy po siya sa school eh. Oo. Kumbaga achiever din po kasi Achiever siya. Kompleto, total Kompleto. package na. Total pa. Oo. So, ano nangyari? Ikaw talaga nakipaghiwalay. Opo, ako Paano mo po. sinabi sa kanya? Ang kwento po kasi nun, di ba maraming nga nagkakagusto sa kanya. Much pressured. Ako po kasi, syempre, magkakaroon ka ng girlfriend na ganun, honor, maganda. Tapos ikaw, di ka naman ganun, di ba? Bakit naman ganyan ang tingin mo sa'yo? Ikaw naman talaga? Hindi. Parang na-pressure po ako kasi kada pumapasok po ako sa school, tapos nakikita nila kami magkasama. Sabi niya lagi na di ka deserve ni ganyan-ganyan. Ay, may ganon. May mga basher talaga sa mga Minsan ganyan. may mga nagre-request message sa akin, Yak, nakakadiri ka, ikaw pa yung pinili niya. Grabe. May mga ganon. Opo, totoo. Grabe naman sila. Ano nire-reply mo? Nagsasabi po ako dun sa girlfriend ko kasi sinasabi niya, ano ka ba? Kahit anong sabihin nila, mas gusto pa rin kita. Ayan, parang pelikula nga. Mga linyahan natin dito, Ganyan ang mga linyahan. Ganun. Bakit hindi mo kinausap? Bakit hindi mo ipaglaban tong pagmamahala na to? Sayang naman. Nung una po, pinaglalaban ko po yun lahat. Pinaglalaban niya rin naman po. Oo. Dumating na din po sa punto na parang napagod po ako. Sabi ko sa sarili ko na parang wala rin naman po nababago, ganun din po. Kumbaga, sa sarili ko rin, hindi ko rin mabago kasi napipressure po ako sa mga sinasabi ng tao eh. Parang mas lalong lumalala lang po. Ganun. Tapos dumating sa punto na sabi ko, paano kaya kung totoo yung sinasabi nila na hindi kita deserve? Paano pag mas maganda sa iba ka na lang mapunta, mas deserving ka. Mas magiging masaya ka kaya ganun. Grabe naman. Kaya, So, literal na unhappy for you po unhappy talaga. for you. Ayan naman. Kaya naman pala yung bungad ng pagkakabati ko sa'yo, talagang ipinasok mo agad yung unhappy for you, Pero thank you so much for sharing your story. Oo, may dadagdag ka pa ba? Gusto Meron pa sabihin? po. Hindi pa tapos. Wait kayo. Okay, ano yan? Yung naging unhappy for you po ako sa kanya, di ba? Marami nga po nagkagusto sa kanya. Okay. Tapos binitawan ko na rin po siya. The month after po, may nagustuhan na din po siyang bago. Bago. Opo. Tapos? Naglalakad po ako sa hallway. Nakita ko po silang magkasama, naka-holding hands po. Ay. So, syempre, ang sakit nun. Kino-question ko po yung sarili ko kung minahal niya ba talaga ako. O Kasi 1 month lang no? 1 month lang, di ba? Parang di ko po kasi nakita yung worth ko eh. Parang ganun. Parang literal na unhappy for you po talaga, di ba? Oo. Ikaw naman kasi hiniwalayan mo eh. Ikaw naman kasi nagpadala ka sa sabi-sabi ng mga nasa paligid mo. Pero hindi ko naman syempre i-invalidate yung feelings mo. Kasi mahirap din yun eh. Yung ang dami sinasabing hanas ng mga ibang tao tungkol yung nangihimasok sa buhay ninyo. Pero maganda kasi sana kung hindi ka nagpa-apekto, no? Pero syempre, iba pa rin na ikaw mismo, no, ang nakaka-experience nung time na yun. Pero ikaw, considered mo siya as your one true love sa 6 months na yun. Pero na po na ako, happy for you naman na po ako sa kanya. Happy, Hindi na po unhappy for you. happy for you na. Oo. So, naka-move on ka na.
move on na po ako sa kanya kasi nakita ko naman po yung buhay niya ngayon. Mas masaya naman na po. Ayun naman ang importante. Naka-move on na ang ating Cupid number 1. Thank you. Kikilalanin naman po natin ang ating Cupid number 2. Ayan ha, siya po ay 24 years old din at taga Las Piñas po siya. Okay. And i-welcome na nga natin Cedric Casal. Hello, Cedric. Hello everyone. And also DJ Ana po. Hello po. Ang kwento ko po ngayon parang katulad ng kala Katrina, Hello Love Goodbye. Hello, love, goodbye. Yes po. Oh, bakit naman hello, love, goodbye ang naging kwento ng storya mo? Kasi nagkaroon po ako ng relasyon that time po nung Ay! Oh! simula po nung first year college ako Nagbayad, din. teka lang, nagbayad po kami ng kuryente ha. Saglit lamang po. Bayad po ang kuryente namin dito. Okay, ayan, pasensya ka na Cedric ha. Oo. Okay, may ilaw na tayo. So, first of all, ang cute ng boses niya ha. Akala ko may sound effects ka dyan na pinipindot. Ang cute ng boses mo. Batiin mo nga muna yung mga kapatid natin ulit. Sige nga. Hello po. Hello everyone. So, and also DJ Ana po. Ang cute ng boses niya! Di ba? Okay, anyway, going back, anong movie yon? Hello Love Goodbye. Hello, Love, Goodbye. Okay. Bakit Hello, Love, Goodbye? Kasi po nagkaroon po ako ng karelasyon po nung first year college po ako. Then Okay. also, okay naman po lahat. Then, nung bandang, parang kalagitnaan na po ng relasyon po namin, may nalaman po ako about sa kaibigan niya po, na parang tinutulak siya sa ibang lalaki. Parang, ang tawag doon, yung parang, binigay po, parang pinakilala po sa ibang lalaki. Itong girl na to. Opo, yung kaibigan niya po, pinakilala po sa ibang lalaki, and then, Pero kayo na nito. Opo, kami na po. Pero alam nung kaibigan niya na meron kang ikaw, nag-exist ka, Yes na po, yes po. magjowa kayo, pero meron siyang ipinakilala ba? Opo, ganun po ang nangyari. Then, yung girlfriend ko naman po na yun, parang, sige, go with the flow lang po. Kahit na mayroong boyfriend. And So- then, yung kaibigan niya naman po, alam na rin po na merong ako. And Oo. then, sabi niya po, sige, ipakita mo lang kung sino ka. Parang ganun po yung sinabi niya. Ay, bakit ipapakita kung sino ka? Tapos, ayun po, pil na pil din po kasi ng isang babae na, uy, maganda ka naman din. Ay. Kailangan parang nilalaro mo yung mga lalaki. Parang ganun po yung nakita ko sa kanya. Then, May that gustong time, patunayan, ganun. ayun po, pinatunayan niya po yung sarili niya na ganun nga po talaga siya na, ayun, parang easy to get. And then, nakita ko sa kanya na parang hindi ko siya deserve kasi bakit? Kasi, nung that time po na yun, nung nakilala niya po yung isang lalaki na yun, na below po sa akin, below 1 year. And then, yun, nung nagkaroon sila ng isang inuman po, isang session. Okay. Tapos doon nakita ko na sa IG pa po ng kaibigan niya. Kasi naka-hide po sa akin. And then, nakita ko po yung picture niya tsaka yung video niya, magkatabi po sila ng lalaki. Then yung isang nilalandi po siya. And then, ako naman po, sabi ko, girlfriend ko to, bakit nandyan? Yes. Kala ko, ang paalam niya po kasi sa akin, matutulog siya. Ay, wow. Matutulog siya, and then, yun, sabi ko, parang iba to. In-screenshot ko, and then, naghintay lang ako ng ilang minuto. Nag-isip ako kung anong sasabihin ko. And then, that time, sabi ko, hindi na tama to. Ang sakit. Kasi ang sakit na parang naiiyak na ako. And then, sinend ko sa kaibigan niya. Sabi ko, ano to? Sabi niya, hindi naman siya yan. Sabi niya, kamukha lang. Wow, lulusot talaga kung lulusot Lumulusot pa. Kung kakayanin lumusot why not, no? Okay. Tapos siguro po nung medyo nalasing na po sila, parang may tama na. Nag-live po sa Facebook, nakita ko. Siya ngayon. Siya po, pati yung bahay po nila. Alam ko po yung bahay nila. Oo. Tapos, ayun, sabi ko, grabe naman. Sabi ko, hindi na ako nagsalita ng mga hindi magaganda kasi alam ko sa sarili ko na kung sino yung tama at sino yung Tama. mali. Tapos, ayun, hindi na po ako nagsalita ng mga kung ano-ano. Sabi ko sa kanya, ayoko na. Hindi ko na talaga kaya yung ginagawa mo. Ilang beses niya na rin po kasi nahuli niya po sa akin. Paulit-ulit din. About more on po kasi talaga, puro session po. Ay. Nakikipag-inuman po sa iba. Mahilig siyang ganon, tapos Opo. iba't ibang lalaki ang kasama Opo, niya. iba-ibang. So, ugali niya yung ganon.
Kaya nag-decide ka, ayoko na yung ganito. Ayoko na po. Kasi paulit-ulit na lang din po eh. Wala na rin po mangyayari kung Oo. ganun na lang din po yung mangyayari. Kasi hindi natin alam kung ano pa nangyayari after that session, Opo. no? So, masyado kang, I think, na-overthink ka talaga. Overthink Siyempre, di ba? That's your girlfriend. Makikita mo iba't ibang lalaki ang kasama sa inuman. So, naghiwalay na kayo. Ngayon ba, nakapag-move on ka na? Yes po, sobrang move on na po ako. Simula po nun, di na po ako na-girlfriend kasi syempre, Ah. sobrang trauma na po ako nun. So, ilang taon ka nang walang girlfriend? Siguro po mga 3 years na rin po mahigit. Oh. Sobrang trauma na rin po ako nun kasi naisip ko, what if maulit-ulit? Then kasi sabi nga po nila, ang pagmamahal nakakabaliw daw talaga. Mhm. Doon ko napatunayan sa sarili ko na totoo nga talaga yung kasabihan na ang pagmamahal nakakabaliw. Kasi Bakit parang naiiyak ka? 3 years na yon, naaalala hindi mo po pa? kasi binigay ko naman po kasi yung lahat tapos ba't ganun? Oo. It's okay. Nakakayak lang po kasi po that time nagkasakit po ako ng medyo humina po yung baga ko then nag-online seller siya. Sabi ko sa sarili ko, love ko to kaya yung sa halagang yung items po na mga 20, 30 ganun kahit malalayo po binabay ko po yung umulan bumagyo. Talaga? Ayun po yung ginagawa ko po. Ganun mo siya Pinakita ko kalab, po talaga. sinusuportahan. Opo, pinakita ko po sa kanya na kahit, may sakit ako. Sinasabi nga po ng mga kaibigan ko, wag ganun. Kasi syempre, buhay ko yung taya doon. Kaya, sabi ko, sige, hindi ko susundin yung kaibigan ko. Kasi mas love ko to. Although love ko rin naman sila, pero iba pa rin pag love mo yung yun nandyan palagi para sa'yo. Pero hindi ko in-expect na ganun pala yung mangyayari. Oo. So, gaano kayo katagal nito? Actually po, 11 months lang po kami. 11 months. Opo. Pero masasabi mong true love talaga. Masasabi ko po kasi binigay ko naman po lahat. Tapos iba lang po yung sukli. Ang sakit. Pag ganyan, no? Nung alam mong binigay mo, alam mong minahal mo ng totoo, pero sa dulo-dulo, nag-invest ka ng emosyon pero walang bumalik sa'yo. Opo. And ngayon, masasabi mo ba naka-move on ka na? Yes po, naka-move on na po ako. Naka-move on Sobra ka po na. kasi marami na pong mga opportunities, mga dumadating po sa buhay ko po na mas okay sa akin, mas ikakasaya ko po. That's the spirit, 'di ba? Ganun lang naman ang buhay talaga. And nangyayari mga bagay-bagay for a reason, and maybe ito sa susunod na relasyon na ma-experience mo, I'm sure, 'di ba? May natutunan ka na, 'di ba? Oo. At eto na. Thank you for sharing your story, ha, Cedric. Maraming salamat sa inyong mga kwento. Nako, eto na, mas kikilalanin pa natin at grabe rin talaga yung mga pinagdaanan ng mga cupids natin, ha. Pero ngayon, magkakasubukan naman tayo sa talento. Ay, eto ha, sa pag-arte na. Dito yan sa ating Heart is the Yarn. Eto na ha, magpapaka-heartista ang ating mga Cupid for today. Nasasabayan din naman ng ating Heart Hunter. And of course, yours truly. Diba nga? Mapapasabak tayo sa isa pang radio drama na aktingan. May magkaibang senaryo lamang po ha, ang ating mga Cupids na kailangan nilang i-acting. Okay, game na ba kayo, Cupids? Game na para sa ating Cupid number 1. Ang eksena lamang ay long time crush mo ha, itong si Kristen, at hihingi ka ng advice sa akin as a best friend, then sa kakaamin kay Kristen na gusto mo siya. Ready ka doon? Okay, actors cue, game, action! DJ Ana, may gusto akong babae. Kaso best friend ko siya Ay, Paano kaya yun? naku. Feeling ko, di niya kasi ako magugustuhan. Ganun talaga, bes. Alam mo na, stick tayo sa script, bes. Huwag kang gumawa ng script mo, bes, kasi may story. Sorry po. Basahin ko po yan. Diba? Okay, go. Bes Ana, Bes, paano ba gagawin ko? bakit? Kasi naman feeling ko hindi niya ako magugustuhan Ayoko naman mapahiya. Ganun talaga, bes. Alam mo, life is short. Nako ha, but my patience is shorter talaga. Charot. Pero kung ako sa'yo, aminin mo na kasi sa kanya.
paano nga kung di niya naman ako magugustuhan? Sayang lang effort. Deadman na dyan, Bes. At least nasabi mo sa kanya. I-go mo na yan, Bes. Sakali mang hindi kanya mabetan, di go pa rin, no? Move on. Paano? Ito ang tanong. Kung gusto ka rin pala niya, diba? Tapos eto ka, totorpe-torpe ka. Sa bagay, ang hirap din ito eh. Kinikimkim ko lang. Subukan ko kaya. Tama. Tingnan mo. Kita mo nga naman, andyan na si Christine. Dali. Naku, alis na ako, bye. Uy, Ana, wait lang. Hi, Paul! Musta? Carry na ba ang assignment natin? Oo, tapos na actually. Good. Sige, pag-usapan naman natin yung next project natin. Kirsten, feeling ko may isa pa akong gustong itanong na dapat nating pag-usapan. Kasi di na to makapaghintay eh. Ano kaya yun? Sige, okay. Carry lang naman, marami naman tayong time. Gusto kita, Kirsten. Matagal na. De, bago magpatuloy, tapusin ko muna to. Gustong gusto kita, Kirsten. Napakabait mo. Matalungin at matalino. Ang husay mo sa ginagawa mo. Bonus na lang na maganda ka. Kaya naman siguro nahulog ako sa'yo eh. Hindi mo naman kasalanan to, sadyang ganun lang siguro. Wala eh. Pagising ko, sabi ko sa sarili ko, gusto na kita. Okay lang naman kung di mo ako magustuhan, at least nasabi ko lang din kung ano yung sabihin ko. Kung ayaw mo, lalayo na lang ako. May ilang para magpaparaya, ayos lang sa akin, basta mahalaga, nasabi ko na sa'yo. Alam mo, hindi ko alam paano magre-response eh. Pero, gusto rin kita. Talaga? Matagal na. And cut! Ginagalingan alam mo, sa sobrang galing nyo, kinikilig sa inyo si Cupid number 2. Sabi niya kanina, paano yon? Kinikilig siya bigla sa inyo. Huy, kasali ka sa contest, huy. Hoy, thank you so much. Ginalingan nyo naman talaga. Ayan, magkakaalamanan tayo ha kung ano naman kaya ang magiging actingan skills ng ating pangalawang Cupid. Di ba? Magkakaalamanan tayo. Okay. Nako, kayo ba may kayo sa actingan talaga? Kayong dalawa? Umacting na ba kayo before? Like sa school, ganyan? Roleplay. Role-play. Yun. Di ba ikaw? Opo. Merong ganon, merong mga Meron na po, acting kasi damang-dama mo eh. Or ikaw ba may na-experience ka nung anong story kanina na gustong-gusto mong umamin? Meron naman po, sobrang dami na po. Kaya naman pala damang-dama niya yun. Yung sinabi ko po kanina, yung umamin po ako sa girl na gusto ko, di ba? Ganun. Ganong eksakto naramdaman mo. Ganun po. Sobrang saya po. Kaya naman pala, ang galing-galing. Eto, diretso na agad tayo sa ating Cupid number 2. Ang eksena naman ay breadwinner si Kristen. Stress na siya sa life niya. Sa family, nako ha, sa akin gaganap ako, ang nanay niya, okay? Ako ang nagbibigay ng stress sa'yo. Okay. Gaganap na nanay at i-comfort mo naman siya. Ha? Okay, ready? Actors cue, lights, camera, action! Ma, nandito na po ako galing work. May pagkain po akong dala. Kain na po tayo. Ay, buti naman dumating ka na, anak. Nako, kailangan pala natin ng pambili ng gasol kasi, alam mo na, naubusan na tayo kanina. Baka meron ka dyang 1,000. Ganun po ba? Sige po, wait lang po. May kinuha si Kristen sa aparador. Diba? Ma, bakit wala na yung pera sa aparador ko? Kasi hiniram ko muna pala, anak ha. Kasi alam mo naman, pinambayad ko sa kukunin natin di ba, double deck. Para, alam mo na, may mahihigaan ka. Yung maganda yung mahihigaan mo. Yung, di ba? Nakalimutan ko lang sabihin sa'yo eh. Ma naman, last money ko na yun eh. Kirsten, ox ka na ba sa laptop mo? Buti naman, nandyan ka, tara. Anak! Paano yung pamayad ng gasol?
nakaalis na sina Kristen at Cedric. Bakit ka naman umalis bigla? Kinakausap pa ba ng mama mo? Pagod na ako, Cedric. Ang hirap magpaka-breadwinner. Hindi ko nga alam bakit yan yung mga tawag sa kagaya ko eh. Lagi rin naman kaming talo. Talo kasi wala naman akong napala. Puro na lang sa iba. Paano naman ako? I'm proud of you. Kung wala pang nakapagsabi sa'yo nun, I am proud of you. Salamat, Cedric. Kung sa tingin mo, lagi kang talo, para sa akin, at para sa amin na nakakita ng efforts mo, bilib na bilib kami sa'yo. Mahirap magtrabaho at mag-aral. At syempre, mas mahirap kapag kailangan mo pang isipin kung makakakain ba ang pamilya mo. Kung gano'n, ano pa bang gagawin ko? Tuloy ka lang, laban ka lang, saka hindi ka nag-iisa rito. Push mo lang yan, balang araw, aayon din sa atin ang panahon. And cut! O, diba nga? Ginalingan naman ang ating Cupid number 2. Oy, shout out sa lahat ng mga breadwinner dyan, ha? Tama yung sinabi, laban lang ng laban. Ayan, ako, maraming salamat sa inyo, ha. Magkakaalamanan tayo kung ano kaya ang magiging desisyon ni Kristen. Ako, pero masyado pang maaga. Marami pang mga challenges ang kahaharapin ng ating mga Cupids para mas lalo pang makapili at makilala ng ating heart hunter. O, diba? Pero eto na, alam nyo na yan, tuwing Sunday, ha? Bukod sa magandang chikahan and good vibes, bukod sa napakarami nating kwentuhan dito at talagang gustong-gusto nyo yan dahil in fairness naman talaga sa ating mga bisita dito at mga heart hunters, very relatable ha ang ating mga ibinibigay at isineshare ng mga stories and mga real stories po ito, real experience ng mga tao and nako, kayo ba, i-comment nyo dyan at pwedeng-pwede rin namin kayong maging bisita dito ha. Pwedeng-pwede ninyong i-share ang inyong mga storya. At syempre, kung ikaw ay naghahanap, ayan ha, at naka-move on na talaga sa naging past relationship mo, this is the perfect time for you. Eto na ang time para sa'yo dahil malay mo, dito mo sa Matchmade mahanap, diba, ang iyong the one. Kaya naman sa mga nakikinig sa atin ngayon, sa radyo at mga nakatutok, ayan, sa Channel 19, sa 1PH, kaway-kaway dyan. At syempre, eto na, tuloy-tuloy lang ang ating pagbibigay ng good vibes. At eto na, meron tayong bisita for today para maghandog ng napakagandang music. I-welcome na nga natin, Fitz Shioda. Kung minsan lang, by Fitz. Yes. Kakaiba yung name mo, Fitz. Fitz, Saan galing yung Fitz? Galing siya sa Fitzgerald, actually. Oh. So, pinangalan ako kay JFK, presidente ng US. Di ko alam kung bakit, pero... Oo. Fitz Shioda. Yes. Tama, Shioda. Tamang ba? Oo, dahil may lahi po siyang Japanese. Japanese, opo. Kaya kung makikita nyo, singkit siya, di ba? Pero ang ganda nung song mo. Ay, thank you. Ang Maraming powerful. So ikaw rin, I believe ikaw rin nagsulat nito. Ako po nagsulat. Yes. Okay. So, what's the story behind this song? Anong pinanghugutan nito? Kasi damang-dama namin eh. Medyo personal yung hugot ng kantang to eh. Okay. Ito yung first breakup ko with my first girlfriend. Tapos parang na-realize ko lang na since yun nga, first girlfriend na medyo, as you guys grow, minsan kasi hindi na kayo nag-grow together. Medyo yeah. nag-grow apart kayo. Parang mga ganun. So parang in a way, nangyayari yun kasi minamahal mo lang yung idea ng person nung nakilala mo siya. Pero hindi mo siya mahal enough para tanggapin mo siya as she evolves or as I evolve. Hindi niya ako parang matanggap na, bakit ka nagbabago? Pero part yun ng love and kaya ako nasulat yung kung minsan lang. Nako, ang daming makaka-relate na naman for sure. ng mga kapatid natin dyan na nakatutok ngayon, ha? Pero ikaw ba, Fitz, no? Pag ikaw nagsusulat talaga ng mga songs, usually anong tema? Hugot songs ba?
may ligaw manakit eh. So, Grabe ka na talaga. Parang gigigil ako sa'yo. Oo. Bakit gusto mong manakit? Hindi, through songs lang naman. Pero actually, medyo nagbabago na ako. Yung next song ko na lalabas next Friday, Uy, malapit na siningit yan. ko na rin. Medyo fun naman siya. So that's the Nagpapasaya first naman. song na masaya ang tema. Medyo, yeah. Okay. Medyo So masaya. bakit? Masyado bang madilim yung mga pinagdaanan mong relasyon? Hindi naman. Kasi siguro yung influence ko sa music, mahilig ako sa blues music na medyo kasi yung notes no na mas babagay siya sa malungkot na kanta. Parang ganun. Pero, ayun, yung next song ko, yung title ng Pogi Ako. Uy! For fun lang. Tapos, i-shoutout ko na rin si Asian Cutie kasama ko dun sa song. Ay, si Asian Cutie! Asian Cutie, kasama ko. At saka si Joshua Bulot na frontman ng Lily. So, very Wow! exciting. Next Friday lalabas. Exciting yan ha, pero syempre, medyo bibitinin muna namin kayo ng very light mga kapatid. Mamaya makakasama pa natin si Fitz and meron pa siyang panibagong song and more. Chika, kaya naman muli, maraming salamat, Fitz! Ayan ha, ngayon naman balikan naman natin ang mga kapatid natin no, online. Sabi ni JV Villarama ng Rizal, ang cute ni Fitz, ang sarap gawing keychain. I love you, be. Keychain talaga, ginawa mo labubo. O, diba? Say naman ni Jigs Materde ng Sinaloan. Ganda ni DJ Ano today. Parang ang fresh, parang Sofer inspired. Hoy, nagigigil ako sa inyo. Bakit today lang ako maganda? Hoy, pero thank you so much ha. Nakakaloka kayo. Keep sending your comments. Chika lang tayo ng Chika Online. At syempre, makihugot at maki-hashtag matchmade na rin kayo mga kapatid. Sa ating pagbabalik ha, makikipagkulitan pa tayo sa ating Heart Hunter at sa ating sweet na Cupids. Tutok lang dito sa inyong pinakamakulit at pinakanakakakilig na dating show sa radyo. Sabay-sabay pumuso dito lamang yan sa Matchmade. Hello, we're back. Kayo po ay nakikinig pa rin sa Pampameriang Vibes na dating show sa radyo. This is Matchmade. Kasama niyo pa rin DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Kanina nakilala na natin ang ating mga kupido na susubok pumana sa pihikang puso ng ating Heart Hunter. At syempre, kasama pa rin natin Dr. Camille. Doc, ano po ang masasabi niyo sa ating Heart Hunter and Cupids at this point? Okay, talagang sabihin na natin may pagkakataon napapagod talaga ang puso. True naman. So, dito kitang-kita yung sinasabi nating relationship burnout, tapos yung emotional exhaustion. Dahil kasi siguro na dun si Cupid 1, sabi nga niya, yung unhappiness, mararamdaman mo. So, talagang may pagkakataon, may shifting ng moods eh. And then, sometimes, natutuwa ako dun sa sinabi ni Cupid number 2, love makes you crazy. Nabaliw sa pag-ibig. Okay, unang-una no, kasi syempre yung natin, yung brain natin, nagsisecrete siya ng mga different yung mga neurotransmitter hormones, yung tinatawag na serotonin. Pag yung serotonin natin tumataas, ang tendency talaga, sobrang yung feeling mo na gagawa ka na, parang lahat gagawin mo para sa isang tao and you feel so excited. At the same time, pag bumaba naman yung dopamine level mong ganyan, parang ang expectations mo parang, magiging sunod-sunuran ka sa pag-ibig. Parang ganon. Pero one thing, when na-stimulate yung tinatawag natin oxytocin na hormone natin, kasi yun yung love hormone eh, ay talagang kahit na ginagago ka na, feeling mo tama na yung ginagawa para sa tao. Kasi diba, and then parang you feel so stupid na parang bakit ka ba ginagawa lahat ito? And then once you realize it, tama yung sinasabi mo na ang mangyayari yung magkakaroon ka ng trauma. Yeah. So, yung parang ngayon, instead of sabihin mo na yung trauma na yun, makakapagpatibay sa'yo, ang tendency baka mag-back out yung sabihin mo, hindi mo na ako magmamahal. Pero, one thing, if you're able to realize na parang kaya mo na palang umibig uli because you are healed, then I think wala namang masama na sumubok. Kasi yun ang importante, yung matuto ka rin dun sa mga experiences mo. Kasi kung wala kang matututunan dun, then definitely, siguro, to play safe, medyo tumingin-tingin ka lang muna hanggang tingin ka. Ayun na hirap nga. Ang hirap yung hindi mo binibigyan ng pagkakataon na pangalagaan yung sarili mo. Kasi at this point, na napagod ka na, siguro it's about time. Pangalagaan mo yung sarili mo at pagkaya mo na, then that's the right time. Ayun. Thank you very much, Doc Camille!
And I feel like definitely there's a possibility talaga na pwedeng maulit, no? Kung ano yung na-experience mo, kung wala ka talagang, kumbaga, pinagkatandaan dun sa na-experience mo na yon. So, dapat talagang, kumbaga, huwag ka naman madadala sa pag-ibig, pero dapat may bit-bit kang aral sa susunod mong relasyon. O, ayan. Ngayon naman, ako, tanungan ulit tayo, ha, para mas makapili ang ating Heart Hunter. Ang portion naman na ito ay tatawagin nating, anong say mo? O, ayan, ha, literal na alamin natin ang say ng ating mga cupids sa ilang mga issue sa pag-ibig yan, ha? Career at pamilya. Salita lang sa pagsagot ang ating mga cupids, ha? Okay, simulan na nga natin. Ito, cupid number 1. Ang tanong, mababang sahod pero mabait ang boss o mataas ang sahod pero stressame ang boss? Saan ka doon? Pipiliin ko po is... Use your microphone. Parang kwentuhan lang tayo dito, Ayaw mo microphone, Ang pipiliin ko po is mababang sahod pero mabait yung boss. Oh, bakit pa fade out ka na? Ha? Okay, Ayun po. bakit? Ang pipiliin ko po kasi, ayun po kasi, di naman po laging work kailangan. Kailangan din po natin mental health, syempre. Kapag masungit yung boss mo, tapos, mataas nga sahod mo, di naman okay yung mental health mo. Pangit naman po pumasok na ganun. Parang, mahirap po simulan yung araw na ganun. Paano papasok po kayo sa work, tapos sisigawan ka kagad kasi di mo nagawa yung pinapasa niya, ganun. Yun. Basta mahal mo lang yung ginagawa mo. Tapos na. Ayun naman pala. Okay. So, ang sagot niya ay kahit mababa ang sweldo pero hindi siya mai-stress. Okay? How about our cupid number 2? Para po sa akin, mababang sahod po. Okay. Kasi wala ka pong mapapala kapag yung boss mo is parang mayabang or what. Ani mo naman po yung boss mo na ganun nga po. Pero yung sahod mo naman, okay naman po. Hindi mo naman kailangan ng sobrang taas talaga. Yan lang po. Ayun. Okay. So, both, sila, same, answer sila sa ating first question. Next question. Pera o love life? Piliin ko po is, love life. Talaga? Talaga? Love life naman po, pwede naman po kayo magtulungan ng partner mo para magkapera po. Kasi yung pera nauubos naman po yun. Paano pag wala ka na pong pera, wala ka na rin, wala ka pang jowa, di ba? Maganda lang may jowa ka na, tapos nagtutulungan pa kayo sa income. Naghahanap ng job para Okay, ha? Ikaw, ha? Yung totoo. O, sige na nga. Sagot mo yan. Okay. Tanongin natin Cupid number 2. Parang ang hirap naman ng tanong. Pero para sa akin, syempre, pera pa rin. Okay. Kasi ang love life or pagmamahal is mararamdaman mo sa pamilya mo. Hindi lang sa pamilya mo, nandiyan naman yung mga kaibigan mo. At syempre, kailangan mo ring mahalin yung sarili mo para mahalin mo rin yung ibang tao. Yung pera naman po, kikitain mo naman po yan. Pero yung pagmamahal po kasi, ang hirap pong hanapin sa ibang tao. Lalo na po sa pamilya mo. So, ano sagot mo? Pera o love life? Pera po. Okay. Nalito ako sa'yo, ha? Parang nalito ako sa'yo. Nalito ako ng very light. Okay. Okay. Gusto ko sumagot, hindi naman ako kasali. Okay. Next question. To hold on or to let go? It depends po sa situation. Okay. Pipiliin ko po is hold on. Kasi? Kapag kasi mahal mo yung babae, titiisin mo na. Kung hindi mo naman siya mahal, ba't ka pa mag-i-stay sa kanyang sitwasyon? Bakit parang paiyak ka lagi, no? Charot lang. Pero, well, tama naman. Depende talaga sa sitwasyon yan, no? Thank you sa ating Cupid number 2. Ikaw naman. It depends din po talaga sa sitwasyon kagaya yung sinabi po ni Cupid number 1 kasi nakadepende po yun sa nangyayari sa sitwasyon niyo po. Pero para sa akin kung kaya pa naman pong ipaglalaban mo pero kapag nakikita mo na o nararamdaman mo na masakit na, sobrang sakit na, hindi na talaga kaya, let go na po. Kapag alam mo na sa sarili mo na hindi mo deserve yung pagmamahal ng gano'n. Ayun. Pero may isa pa tayong question. Mahal mo o mahal ako? Mahal ako po. Kasi kung... Ay, mali pala. Oh, sige. Adjust kami, ha? Mahal mo o mahal ako? Hirap ng best friend.
Yung nagmamahal na lang po siguro. Kasi mahirap po yun kapag mahal mo. So gusto mo yung mahal ka? Kasi matututunan din naman po natin silang mahalin. Kapag laging pinapakita po nila na mahal nila tayo. Parang ma-reciprocate lang din. Okay, Cupid number 2. Para po sa akin, yung mahal ako. Mahal. Ay, yung mahal ko siya. Di ba? Nagkakalituhan tayo. yung mahal ko kasi di bali nang hindi may balik sa yung pagmamahal na binibigay mo sa kanila. At least pinakita mo sa kanila na or sa kanya na mahal mo siya. At ayun nga, sabi ko nga gusto kong mahalin muna siya bago niya ako mahalin pabalik. Martir. Tsare. Okay, kanya-kanya sila ng sagot, pero ang tanungin natin, yung heart hunter natin, habang naghihikab ka dyan, parang at home ka dyan, ha? Wala tulog to, eh. Hindi, giniginaw. Alam mo yung mga ganito talagang pakiramdam, eh. Ang sarap humiga ng may kayakap. Tsare! Okay. Okay, ikaw, anong say mo sa kanyang kanilang mga sagutan dyan? Syempre, from the first question pa lang, tinitignan ko na kung ano yung medyo matimbang. So far, gusto ko yung sagot niya kasi binavalidate niya yung mental health ng isang tao. Tapos, yung value ng ng money na binabalance yung pagkakaroon ng love life. And yung sa kanya is yung pag-value ng mga tao sa paligid niya. Ganun. And yung importance ng money also sa life. Pati, syempre, yung self-worth. Pipiliin, syempre, yung nagmamahal sa kanila. Kasi, of course, mas importante yun kasi may nabibigay sila ng love na gusto nila. So, yun po. So ayun, malaking impact yung mga naging sagutan, I believe, para sa'yo. Pero mahirap magdesisyon, maya-maya malalaman natin. Alright, thank you, thank you! Eto na mga kapatid ha, when we come back mga kamachis, jamming pa tayo with Fitz, Shiora, at syempre, huling pulsuhan na tayo agad-agad sa ating mga kupido. Pagalingan pa rin sa pagpapa-impress. Dito lang yan sa newest dating show sa radyo. Ito ang Match Made. Hello, we're back mga kapatid. At ito na ha, sa pinaka nakakakilig na show sa balat ng radyo, ito ang Match Made. Hashtag Match Made to Happen. At sa ating ng last challenge, sa ating mga cupids ha, para makapili na ang ating heart hunter, kailangan lang na mapapa-hashtag impress pa more pa tayo. Oo. So ano sa tingin nyo ha, ang inyong best asset? Ayan. At paano kaya ito mai-impress si Kristen? Okay. Ano yung best asset ninyo na lalo pang i-impress si Kristen dun sa asset na yon? Okay. Ayan ha. Game na ba ang ating mga cupids? Let's go Cupid number 1. Anong asset yan? Yung asset ko po is kapag ako po yung pinili ni Kirsten, papakita ko po sa kanya yung genuine na love. Saka hindi ko po gagawin sa kanya na yung ginawa ko po sa nakaraan sa Pasko. Kumbaga, new doors po. New doors are opening. New doors are opening. New people. New people are coming. Baka siya nangain. Baka ikaw na daw. Kinikilig ako. Agad, kinikilig daw siya. So, yung asset mo doon is, alam mong genuine yung Opo. pagmamahal na kaya mong i-offer. Yes po. Okay. Sige, parang sinasabi niya sa'yo, Cupid number 2 na hindi ka genuine. Charot, pinag-aaway. Ano yun naman yung asset na meron ka ha? Para sa akin po, ang asset na meron ako is yung pagiging genuine po sa pagmamahalan po. And ipapakita ko sa kanya yung ipaparamdam ko sa kanya yung pagmamahal na hindi niya pa nararamdaman sa iba. Ay, iba! Ano kayang klaseng pagmamahal to na hindi mo pa nararamdaman ever sa buhay mo? Naku, malalaman mo daw yan pag siya ang pinili mo. Magkakaalamanan tayo. Anong say mo doon? Parehas lang po sila ng sagot eh. Copy-paste daw kayong dalawa eh. Kayo talaga, oh. Oo, pero na-impress kaya ang ating heart hunter? Mamaya ninyo malalaman yan sa huling pulsuhan na nga. At naku, sino kaya ang mapipili ni Kristen? Thank you so much. Pero eto na, Doc, ang dami nagtatanong ngayon about doon sa pagod sa pagmamahal. Paano ba hindi mapagod?
dating sa pag-ibig, naku, lahat tayo napapagod talaga, oo, pero may mga ano ba dyan? May mga technique ba, Doc, para hindi ka agad-agad napagod sa pagmamahal? Alam mo, kung tutusin, may mga pagkakataon kasi na, syempre sasabihin natin, hindi kayo compatible all the time. Yes. But then, when you know how to compromise, halimbawa, yung isa, mahilig sa motor, tapos ikaw naman, ay natakot ka pala sa motor. So, parang ang sasabihin natin, parang you compromise na, sige, subukan mo, tutulungan kita. Yung parang may mga ganon, you share, you try to be as honest as possible. Kasi, ang nangyayari, pag nagpapa-impress ka, kahit na takot ka, ayaw mo sabihin yung totoo. True. Na kahit na magbe-bungee jumping, sasabihin mo, oo, pero yung pala, hinihimatay ka na doon. Yung mga ganon. And when you talk about love, no, una-una na sabihin natin, it's not a destination. Kasi akala mo pag love, hanggang doon na stuck ka eh. It's always a journey. And when you talk of love being a journey, ibig sabihin, you have to grow together. Pag ang nangyayari, hindi na kayo nag-grow parehas. Parang yung isa, inaangat lang yung sarili nila. Tapos yung isa, parang nandun na redundant na lang yung araw-araw, nagiging routine. Pangit yung sinasabi niyong routine na araw-araw is yung good morning, Yes. kumain ka na ba, good, parang ganun. Iba, pwede naman mag-manifest ng, ng pagsabi ng I love you in different ways. In fact, pag sinabi niyong ganun, you can say I love you in more than 1,000 ways nang hindi kinakailangan sabihin yung I love you. Pwede naman din Tama. sabihin mo, ipagluto mo siya. O kaya naman, yung hindi nakakasawa. Kasi pag nagsawa yan, syempre, hindi naman pwedeng palaging adobo araw-araw. Adobo araw-araw. Magsasawa yun. So, parang in a relationship, you have to really continue growing. At the same time, you share a lot of experiences together, and then quality time. Yes. Kung tayo nag-spend tayo ng quality time with our children, kung ikaw ay isang parent, what more sa isang relationship, kailangan talaga ng quality time. Tama ka dyan, Doc. Thank you so much. And I think it's also important na hindi lang basta communication, open communication, and maging honest kayo sa isa't isa na, di ba, pag ganito na yung nararamdaman mo, sabihin mo, hindi yung guhulaan kayo, ganito pala yung nararamdaman niya, hindi ko alam. So maganda, open communication and malinaw na nasa ganitong level na tayo. Tsaka kumbaga, sabay kayo. Pag may naiiwan, alam mong kukunin mo siya, Oo. hihigitin mo siya, hindi yung hahayaan mo siyang nasa baba. So tama yung sinabi ni Doc na dapat parehas kayo nag-grow. Ayan na nga. Pero kanino kayang pangalan ang mag-grow today? Wow! Sino kayang Cupid ang mapipili at eventually mag-grow silang dalawa together? Oy, nako, eto na nga pinakahihintay natin ha, Kristen. Sino nga ba ang nakapili or napili mong kamatch? Pero syempre, bago mo sabihin yung pangalan or yung Cupid, bakit siya ang napili mo? Okay, let's go, Kristen. Laban. Hello, baka isumpa niyo ako, ha? Ang napili ko kasi nag-base ako dun sa mga sagot. Kasi of course, kung paano sumagot yung tao, it means may reflection kung paano mag-handle ng situation. So, paras namang balance, pero yung the way lang kung paano mag-isip talaga. Ang napili ko ay siya. Cupid number 1! There you have it, mga kapatid. Napili na nga ni Kristen si Cupid number 1. Mark, congratulations. Ayan na nga. Sa ating Cupid number 2, thank you very much. Anong message mo sa kanilang dalawa? Ang message ko po sa kanilang dalawa is, ayan, sana mag-grow sila together. Kung sakali. And salamat po. Maraming salamat po. Ayan. Thank you so much, Cupid number 2, Carlo. Ay, Carlo, nalito na ako sa mga pangalan talaga, naghahalo-halo na. But of course, congratulations sa inyong dalawa. Ano namang message niyo sa isa't isa? Natatawa si Kristen, oh. Kirsten, salamat sa pagpili mo sa akin. Naging wise ka sa pagpili kasi papakita ko sa'yo kung ano yung pagmamahal na hinahanap ko sa deserve mo. Wow. Ayun. Thank you din kasi nandito ka.
Sa mga answers mo na parang nag-justify kung bakit ka deserve piliin, ganon. And, ayun, nag-look forward din naman ako na makilala ka pa deeply. Yun. Ayan na nga mga kapatid! Congratulations! Ha, kaya Heart Hunter, Kristen, and of course ating Cupid number 1. And of course maraming salamat sa ating Cupid number 2. Thank you very much, Doc Camille! Doc, imbitahan mo na yung mga kapatid natin. Baka magawi silang dalawa sa alam mo na. Okay, pag hindi na nag-grow together, meron At saan? naman, at Saan pupunta? asahan nyo na pwede kayo pumunta dyan sa ating Studio 6 nga ba, ang face-to-face. Ayun! Tapos, syempre, ang ating pambansang referee si Corina Sanchez Rojas. Tapos, ito ay 4 o'clock to 5 o'clock, Monday to Friday. Kami yung harapan, tagapayo. So, hindi na lang ito, psychological, kundi spiritual at saka may legal. Kaya pag may mali dyan, lagot kayo. Kaya Lagot kayo! Magkakaalaman dyan. Thank you very much once again! At dyan na nga po nagtatapos ang ating episode ngayong araw muli. Maraming salamat sa inyong lahat na sumali, nakicomment at nakinig. Abangan ha ang susunod na episode ng Match Made kung saan marami pa tayong pusong tutulungan hanggang sa susunod. Ayan ha, na linggo, huwag kalimutan, 2:30 to 4:30 PM lang yan dito sa 105.9 True FM. Dito na tayo sa totoo at sa 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino. Ito po ang inyong DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Kita-kits mga ka-match made. I love you so much!